Dear IFM, ibibigay natin ang lahat-lahat para sa mga mahal natin sa buhay. Pero kailangan din nating tanggapin na darating ang oras na matatapos din ang obligasyon natin sa kanila. Ako nga pala si Edward, 33 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Magaganda talaga ang kwentong ine-ere ninyo sa inyong programa at believe ako sa talento ng mga magagaling na dramatista. Kaya naman na-inspire ako na ibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Gusto ko lang naman na mailabas ang bigat ng nararamdaman ko nang dahil sa pinagdadaanan ko sa pamilya ko ngayon. O Gemma, ito na yung bigay ko para sa bahay ha. Akin na. Ay naku, salamat naman at nakapagbigay ka na, di ba? Teka nga, bilangin ko lang ha. Teka, computing ko na rin yung mga babayaran natin ha. Sige. Bakit naman kailangan pang bilangin yan? Sapat naman madalas yung mga binibigay ko ha. Aba, teka nga, nagre-reklamo ka ba? Masama bang bilangin ko yung binigay mo at mag-compute dito? Hindi naman, kaya lang parang nakaka-insulto kapag ganyan eh. Ano ba? Ako na mo problema sa mga gastusin natin para dito sa bahay. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang nagre-reklamo dyan, okay? Basta ako, yan na yung bigay ko. Ayoko lang kasi yung marami ka pang sinasabi. Ang hirap din kumayod para sa pamilya natin. Aba, bakit? Hindi rin ba ako nahihirapan sa pagtatrabaho? Edward, ganun talaga. Kailangan ko lang makasiguro na kakasya ang mga to para sa mga gastusin natin dito. Sige na, wala na akong sinabi. Bakit parang lang yata itong binigay mo? Anong kulang? Ang dami na nang binigay ko sa'yo ah. Halos wala lang ako na itatago para sa akin eh. Hindi tingnan mo to Edward ah. Kulang talaga eh. Tingnan mo. Pambayad sa kuryente. Ito. Pambayad sa tubig to. Ito naman para sa internet. Tapos ito pagkain natin sa araw-araw. Yung iba pang mga bills natin. Ano na? Sigurado ka ba? Isinama mo na pati yung sahod mo dyan? Baka naman nagkamali ka lang ng pagbilang tsaka dyan sa computation mo. Ay nako Edward ha. Hindi sa pagmamayabang pero magaling ako sa math. Simpleng plus at minus lang to no. Kaya hindi ako pwede magkamali rito. Kaya nga ako'y nagbabudget para sa atin, di ba? Ay nako. Oo nga eh. Sabi ko nga eh. Yun naman pala eh. Ilang beses na kasi nangyayari to. Kaya wag ka nagagalit sa akin kung nagtatanong ako. O ano na, umamin ka nga sa akin. May iba ka bang pinagamitan ng sahod mo, ha? Wala naman eh. Edward, magsabi ka ng totoo. Saan napunta yung ibang sinahod mo? Ano, bumili ka na naman ba ng gamit na hindi naman natin kailangan? Hindi. Hindi naman pala eh. Saan napunta yung sahod mo? Bakit parang kulang? Teka nga. Umamin ka sa akin. Nagbigay ka na naman sa kuya mo, no? Gemma, huwag na nating pag-usapan yan. Ikaw talaga oh. Sinasabi ko na nga ba? Nagbigay ka na naman doon. Ano namang masama kung magbigay ako ng suporta sa pamilya ko? Wala ako sinabing masama na magbigay ka kina Kuya Jay at kay nanay. Pero kasi naman, may asawa at anak ka na. Nakakalimutan mo ba yun? Dapat kami yung tinututukan mo, hindi sila. Kayo pa rin naman yung priority ko. Hindi naman ako pumapalya sa inyo, di ba? Ang akin lang, nangangailangan din ang kuya at ang nanay ko. Gusto ko lang kahit papaano makatulong sa kanila. Walang masamang tumulong. Pero dapat tinitingnan mo rin kung sumusobra na ba yung nabibigay mo. Ang nangyayari kasi, hindi nagiging sapat yung naibibigay mo para sa atin ng dahil lang sa kanila. Sinisisi mo ba ang pamilya ko? Nang dahil lang dyan magagalit ka sa kanila? Napakababaw naman ang dahilan mo. Ay wala ako sinasabing ganyan ha. Ang sinasabi ko lang, walang problemang magbigay ka sa kanila kung meron kang sobra. Kung wala, bailaan mo naman para sa amin na pamilya mo, di ba? Hindi ko magagawa yun. Hindi dahilan yung pagkakaroon ko ng sarili kong pamilya para hindi na ako magbigay sa kanila. Kahit na anong mangyari, bibigay pa rin ako ng pangsuporta ko sa kuya ko at sa nanay ko. Ang gusto ko lang naman ay makatulong at makabawi sa nanay at kuya ko. Mahirap lang ang pamilya namin.
Kaya naman ngayong kahit papaano ay kumikita na ako, ay gusto ko namang makabawi sa lahat ng mga paghihirap nila noon para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko maaabot ang kung ano man ang meron ako sa buhay ko ngayon nang wala ang suporta nila. Naiintindihan ko ang sinasabi sa akin ng asawa ko. Pero hindi ko talaga kayang matiis ang nanay at kuya ko, lalo na't hirap din sila ngayon sa buhay at hindi rin madali para sa kanila na maghanap ng pagkakakitaan. Retirado na kasi si nanay at umaasa na lang sa pensyon na natatanggap niya na kulang pa rin para sa kanilang dalawa. Hindi rin sapat ang tatanggap na sahod ni kuya bilang isang tanod. Kaya hindi talaga ako mapalagay kapag wala akong naiaabot man lang na pera sa kanila. O eto Kuya Jay pang isang buwan na yung binigay ko para sa inyo ni nanay. Isusunod ko na lang din yung pangbayad nyo sa upa. Maraming salamat, Edward. Yung tungkol sa upa, gagawan ko na lang ng paraan yun. Napapakiusapan ko naman yung may-ari dito eh. Hindi kuya, upa yan eh. Kailangan mabayaran agad yan. Mamaya dyan, magka-problema. Bigla na lang kayo mapalayas dito, mahirap na. Huwag mong masyadong alalahanin yun. Ako na lang bahala dun. Basta kung mangailangan kayo ni nanay, magsabi na kayo agad sa akin para magawan ko ng paraan. Sige. Salamat. Ikaw yung mapilit dyan eh. Nasan ba si nanay? Andun sa kwarto, nakahiga. Nagpapahinga lang. Ganun ba? Hindi ko nai-istorbo at baka natutulog. Puntahan mo na doon. Lagi kang hinahanap niyan. Medyo madilim na rin kasi. Baka hinahanap na ako ni Gemma. Tsaka baka maabutan pa ako ng traffic. Mahirap nang maipit sa daan. Edward naman kapag nalaman niya na dumalaw ka ngayon at hindi ka niya nakita, kukulitin na naman ako nun. Sige. Pero mabilis lang ako ha. Kapag ginabi ako sa pag-uwi, sigurado marami na namang tanong sa akin si Gemma. Iisipin nun, nagpunta na naman ako dito. Bakit ba ayaw ng asawa mo na dinadalaw mo kami rito? Nay, bakit lumabas pa kayo ng kwarto? Pupuntahan naman namin kayo ni Edward dun eh. Naku, nawala na yung antok ko. Gusto ko na nga ring tumayo at maglakad-lakad para magising na ako. Ay, magsasaing at magluluto pa ako eh. Kumusta na ho, Nay? Maganda ba yung pakiramdam nyo ngayon? Ay, nung isang araw nga sumama ang pakiramdam ko. Bakit hindi ko alam yan? Kuya Jay, bakit hindi mo ko sinabihan tungkol dyan? Sana man lang ipa-check up ko si nanay at naibili ko man lang ng gamot. Tatawagan nga sana kita nun kaya lang si nanay yung may ayaw eh. Kahit na kuya, kapag may nangyaring ganun, sabihan niyo ako agad. Hindi natin masabi kung ano yung mga pwedeng mangyari Edward, naku, wag mo nang sisihin ang kuya mo. Hindi naman malala yung nangyari sa akin eh. Naidaan ko lang sa kaunting pahinga, ayos na yun. O kita mo ngayon, lakas-lakas ko, di ba? Sige, Nay. Basta sa susunod, sabihan niyo ako kapag may nangyayaring katulad ng ganyan. Hindi niyo maiaalis sa akin yung mag-alala eh. Wag na anak. Kaya na namin ni Jay na kaming dalawa lang naman. Nakakaistorbo na nga kami sa'yo eh. Kahit kailan, Nay. Hindi ko inisip na naiistorbo niyo ako. Obligasyon ko na alagaan kayo at tingnan ang kalagayan niyo dito. Pamilya tayo eh. Pero anak, baka naman nakakalimutan mo na rin na may sarili ka ng pamilya. Yan siguro yung dahilan kung bakit nagagalit yung asawa mo sa amin. Naku, Nay, wag yun na akong isipin yan. Wala ho talagang problema. Hindi ho galit si Gemma sa inyo. Aaminin ko ho na meron ho kaming hindi pagkakaintindihan pagdating ho sa bagay na yan. Pero hindi pa rin ho matitigil ang pagbibigay ko sa inyo hanggat kaya ko. Ay, naku, maraming salamat sa lahat ng mga ibinibigay mong tulong sa amin, anak. Huwag mo rin namang isantabi ang asawa at anak mo para hindi naman sumasama ang loob nila sa'yo. Ayoko yung ganitong may mga problema yung pamilya natin eh. Nay, wala nga akong problema. Maliit na bagay lang yan. Basta desidido ako na kahit anong mangyari, magbibigay pa rin ho ako dito. Basta kuya ingatan mo si nanay tsaka yung perang binibigay ko sa'yo. Ipunin mo at gamitin mo ng maayos. Gastusin mo lang sa mga importanteng bagay. Oo naman. Hindi ko sasayangin to. Itatago ko to para siguradong may madudukot kung sakaling mangailangan. Basta Edward yung para sa upa. Ay, teka lang. Ano bang sinasabi mo? Jay, bakit inaasa mo pa yung bagay na yan kay Edward, ha?
Sobra-sobra na nga yung itinutulong sa atin ng kapatid mo. Pati ba naman dyan magbibigay pa siya? Nay, ako na ho yung nangako kay Kuya Jay na isusunod ko na lang yung pambayad sa upa. Huwag yun na siyang pagalitan. Ay naku, hindi nga at kami na nga ang hiyang-hiya sa iyo. Dapat yung sarili mo ng pamilya ang inaasikaso mo, hindi kami. Huwag yun na hong isipin yun, Nay. Mas mapapanatag ang loob ko na alam kong hindi kayo namumroblema ni Kuya Jay sa mga gastusin nyo dito sa bahay. Desisyon ko hong magbigay sa inyo at wala ho akong pinagsisisihan dito. Meron namang magandang trabaho si Kuya Jay noon at malakas din siyang kumita noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, siya na ang sumalo sa pag-aaral ko noong namatay na ang tatay namin. Yun nga lang, inabot ng matinding kamalasa ng kuya ko magmula nang malulong siya sa pagsusugal na naging dahilan para iwan siya ng asawa niya kasama ang mga anak nila. Nang dahil dito, dumaan sa matinding kalungkutan si Kuya Jay at ito na ang naging sanhi para mawalan siya ng trabaho at hindi na siya nakabangon mula sa pagkabagsak niya. Kaya naman bilang isang kapatid, ginagawa ko ang lahat para masuportahan siya at si nanay. Yun nga lang, dumating din ang oras na kinapos na ako at hindi na ako nakapagbigay ng pera sa kanila. Kaya hindi na nila kayang bayaran pa ang upa sa bahay. Hindi ko matitiis ang hindi magandang kalagayan ng nanay at kuya ko, kaya kailangan ko nang gumawa ng paraan. Gemma, may kasama ako pag-uwi oh. Nanay? Kuya Jay? Uy, Gemma! Ang tagal nating hindi nakita. Oo nga eh. Kumusta ka na, iha? Mano po, Nay? Ayos naman ho. Gemma, tulungan mo naman kaming buhatin itong mga gamit na dala namin. Pagod na kami sa biyahe. Sige. Kuya Jay, ako na magdadala ng ibang gamit. Halika na, pasok na kayo sa loob. Nay, Kuya Jay, umupo muna kayo dyan para makapagpahinga. Buksan nyo lang yung TV kung gusto nyo manood ha. Hindi na muna. Gusto ko lang na makapagpahinga na muna. Ay, salamat. Nakaupo na rin. Ang lambot ng sofa mo. Ang tagal ko na rin kasing hindi naranasan yung ganito. Edward, anak, maraming salamat sa mga tulong na binibigay mo sa amin, ha? Naku, huwag kayong mag-alala ni Gemma. Hindi naman kami magiging sakit sa ulo ni Jay sa pagtira namin dito sa bahay niyo, ha? Ano ho? Gemma, pwedeng kumuha ka na muna ng tubig para kay nanay at kuya? Hindi na, naku, wag na. Hindi naman ako nauuhaw. Ako na lang ang kukuha. Nauuhaw na rin ako eh. Di na kuya, upo ka lang dyan. Pagod na kayo eh. Sige na, Gemma, kuha ka na ng tubig. Sandali lang ho. Anak, Edward, parang galit na naman yata sa amin ang asawa mo. Hindi ho, Nay. Baka kasi hindi pa niya alam na matitirahin mo kami dito sa bahay niyo. Hindi mo pa ba nasabi sa kanya yun? Hindi pa ho eh. Mas maganda siguro na magpalipas na lang kami ni Jay ng gabi dito tapos bukas maghanap na kami ng malilipatan. Huwag na, Nay. Pag-usapan na natin to, di ba? Dito na ho kayo titira ni Kuya. Mamaya ipapaliwanag ko na lang ho kay Gemma para hindi na ho uminit yung ulo niya sa akin. Sa akin lang naman ho galit yan eh. Pasensya na ho, nagulat lang ho siguro siya. Ano ho yung tubig, Nay? Kuya. Uy, salamat. Ay, salamat, iha, ha? Pasensya ka na sa amin, ha? Nakakaistorbo yata kami dito. Ay, hindi naman ho, Nay. Sandali lang po, ha? Maiwan lang po muna namin kayo ni Edward dito. May pag-uusapan lang po kami. Oo, sige lang. Ano ba itong pag-uusapan natin? Edward, ano to? Ha? Ano yung sinasabi ni nanay mo na dito sila titira? Bakit? Ayaw mo ba? Ang sabi mo lang sa akin, magpapalipas lang sila ng ilang araw dito habang naghahanap yung Kuya Jay mo ng malilipatan. Bakit bigla-bigla ka na lang magdidesisyon mag-isa na hindi mo man lang sinasabi sa akin?
Kapag sinabi ko pa sa'yo, magugulo pa yung plano ko. Huwag ka nang kumontra, nandito na eh. Gusto ko lang naman na matulungan ko yung pamilya ko. Edward naman! Walang masamang tumulong sa pamilya. Pero parang sobra-sobra naman yata to. Yun nga tayo-tayo lang dito na bagong pamilyang binuo mo ha. Nahihirapan na tayo rito eh. Tapos titira pa sila rito. Edward, huwag mo akong masamain ha. Hindi ako galit sa pamilya mo. Pero sa ginawa mo na to, parang nagdagdag ka pa ng sakit ng ulo eh. Huwag mong sinasabihan yung pamilya ko ng ganyan. Paano kung halimbawa tayo ang mga ilangan? Pagkatapos sabihan ka ng hinihingan mo ng tulong na sakit ka sa ulo, ano ang mararamdaman mo? Isipin mo nga yun. Oo na, kasalanan ko na hindi kita sinabihan. Pero kilala mo ko. Alam mong hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Kahit na hindi kami nagkakaintindihan ni Gemma pagdating sa pamilya ko, alam ko namang nakakapagsalita lang ng gano'n ang asawa ko sa kanila dahil iniisip niya lang ang kapakanan ng mismong pamilya na binuo naming dalawa. Pero sana lang ay maintindihan niya rin kahit kailan, hindi ko magagawang pabayaan ang nanay at kuya ko. Para sa akin, kahit may asawa at anak na ako, hindi pa rin matatapos ang pagiging anak ko sa nanay ko at ang pagiging kapatid ko sa kuya ko. Ano man ang mangyari, handa pa rin akong tumulong at umalalay sa kanila sa oras ng pangangailangan nila. Ay naging maayos naman ang pagtira ni nanay at Kuya Jay. Siyempre, hindi maiiwasan na kung minsan may nasasabi pa rin si Gemma sa akin. Pero bukod pa doon, wala naman ako napapansing problema. Nakikita kong ginagawa naman ni Gemma ang lahat para pakisamahan ng pamilya ko. Si nanay na nga ang nagluluto para sa amin at si Kuya Jay naman ang naaasahan ko kapag meron akong mga dapat ipagawa na hindi ko na maasikaso ng dahil sa trabaho ko. Sila na rin na nagbabantay sa anak namin ni Gemma dahil umuwi na rin sa probinsya ang kasambahay namin. Ang akala ko ay magiging maayos na ang lahat at wala na akong iisipin pa. Pero hindi ko akalaing meron pa palang mangyayari para subukan ang pagsasama ng mga mahal ko sa buhay. Bakit ang init na naman ng ulo mo, Gemma? Kakauwi ko pa lang dito sa bahay, ganyan na agad yung salubong mo sa akin. Paano naman kasi ang kuya mong magaling? Ang hirap kasama dito sa bahay. Ano bang nangyari? Alam mo, Edward, wala akong problema kay nanay. Natutuwa ako na siya yung nagluluto para sa atin. Nagpapasalamat ako dun. Kahit papaano nakakabawa sa mga gagawin ko dito sa bahay. Yun naman pala eh. Pero ang sabi mo si kuya ang nakaaway mo. Ano ang kinalaman ni nanay dito at parang pakiramdam ko sisisihin mo rin siya? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, pag uwi ko kanina, syempre ang inaasahan ko nakapagluto na si nanay mo at makakakain na kaming lahat ng hapunan. Gutom na rin ako eh. Tapos? Tapos, nakita ko lang naman si Tracy na umiiyak. Di tinanong ko yung anak natin kung anong problema. Ang sabi niya, hindi man lang daw tinawag ng Tito Jay niya nakakain na. Sabihan mo na lang si Tracy na wag na niyang hintayin yung tito niya na tawagin siya. Dumiretso na lang siya sa mesa kapag nagugutom na siya. Yun na nga yung problema, Edward. Wala na nakabutang ulam yung anak mo paglabas niya ng kwarto. Paano nangyari yun? Di inubos sa kuya mong magaling ang lahat ng isda na pinito ng nanay mo. Ano? Nagulat ka. Nagulat rin ako eh. Ewan ko ba dyan sa kuya mong nakakabwisit ha? Hindi ba niya naisip man lang na mayroon siya mga kasama dito sa bahay? Pasensya ka na. Iyaan mo at kakausapin ko na lang siya tungkol dyan. Hindi. Wala na, Edward. Kahit kausapin mo pa yung kuya mong magaling, nalipasan na kami ng gutom dito. Alam mo, mabuti na lang talaga may natira pa sa ref eh. Kaya lang, ibinabad ko pa at hinintay ko pang lumambot yung isda. Saya, di ba? Hintayin na lang natin yan tapos iprito mo na lang. Ayoko na sanang kulitin mo pa si nanay para magprito ulit niyan. Pasensya ka na talaga. Nanay. Ito rin kasing nanay mo, hindi man lang sinita yung kuya mong magaling. Alam naman niyang para sa ating lahat yung niluto niya.
Oo, huwag mo nang sisihin pa si nanay dito. Huwag sisihin. Matanda na yun eh. Yung mga ganyang bagay, nakakaligtaan na niya yan. Yan na nga yung sinasabi ko sa'yo, Edward. Nasanay kasi sila na lagi kang nagbibigay. Akala tuloy nila, hindi tayo nawawalan, hindi tayo nauubusan. Pwede ba? Kausapin mo ng mabuti ang pamilya mo, ha? Hindi ako tatagal dito kapag ganyan ang mga kasama ko sa bahay. Pasensya ka na, Edward ah. Hindi ko sinasadya. Ang sarap kasi ng pagkaprito ni nanay dun. Napakuha sa ulam. Di ko na malaya, naubos na pala lahat. Okay na yan kuya, basta ayoko lang na mauulit tong nangyari. Hindi ko rin naman masisisi yung asawa ko kung bakit inis na inis. Nay, sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Lutuin nyo na lang yung natitira sa ref para may makain sila. Nako, kung niluto ko yun, di lalong nagalit si Gemma. Lamon ka kasi ng lamon dyan. Pasensya ka na, Edward, ha? Pagpunta ko kasi ulit sa mesa, naubos na ng kuya mo yung ulam. Sinabihan ko naman si Gemma na bumili na lang ng pagkain sa labas. Ayaw naman niya kaya inintindi ko na lang kasi mainit na yung ulo. Hindi nga rin ako nakakain eh. Sige Nay, tatawagin ko na lang ho kayo kapag nakapagprito na si Gemma. Yung tungkol naman ho sa pagbili sa labas, hindi ho kasi ganun kasimple yun, Nay. Siyempre, nangihinayang lang si Gemma sa magagastos kung bibili pa siya. Hayaan nyo na, sigurado lilipas din ang init ng ulo nun. Iwasan nyo na lang na mangyari ulit ito. Hindi na lang ako nagsasalita kina nanay at Kuya Jay pero sa totoo lang, napahiya ako sa asawa ko. Lagi ko pa naman silang ipinagtatanggol kay Gemma at mauuwi lang ang lahat sa wala nang dahil lang sa ginawa ng kuya ko. Hindi ito simpleng bagay lang para sa akin dahil lalong pinatutunayan ito na tama nga ang asawa ko sa mga sinabi niya tungkol sa kanila. Nangako naman sa akin si Kuya Jay na babawi siya sa nagawa niya at sa lahat ng mga naitulong ko sa kanila ni nanay. Para naman na makabawi ako kay Gemma, nangako ako sa kanya na magbabakasyon kaming dalawa at binilinan ko na lang sina nanay at Kuya Jay na bantayan ng bahay at ang anak namin habang wala kami sa bahay. Umaasa ako na pagkatapos ng bakasyon naming ito ay huhupa na ang tensyon at mawawala na ang init ng ulo ng bawat isa sa pamilya ko. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil nangyari mismo ang hindi ko inaasahan. Umuwi na agad kayo dito? Akala ko kasi isang linggo pa yung bakasyon nyo. Nay, tinawagan mo kasi ako sa trabaho. Kailangan ko na rin na bumalik kasi may emergency. Kailangan ko na talagang itigil yung bakasyon namin kaya napauwi kami agad. Ay nako, naiinis nga ho ako dito kay Edward eh. Nabitin yung bakasyon namin. Ay nako, anay, papasok na ho kami ni Edward at nakakapagod yung biyahe. Grabe, sobra. Teka, sandali lang. Nay, ano bang problema? Bakit parang hindi ko kayo mapakali dyan? Hindi anak, wag mo na kayong pumasok dito sa bahay. Bakit ho? Hindi, kasi basta anak, dyan muna kayo sa labas. Nay, ano ba talaga yung nangyayari? Bahay ho namin to, baka po nakakalimutan nyo lang. Bakit ayaw nyo kami papasukin? Gemma naman, konting hinahon lang, nanay ko yan eh. Edward, nakakainis na eh. Nay, sabihin nyo na nga ho, ano bang meron dyan na parang ayaw nyong makita namin? Ay nako, pumasok na nga na tayo sa loob. Taga, sandali lang. Huwag mo na kayo pumasok. Teka lang. Edward! Ba nangyari? Anak ng... Nasaan na yung mga sofa namin dito sa sala? Yan nga yung dahilan kung bakit hindi ko kayo mapapasok ng bahay. Paliwanag nyo nga sa amin, Nay. Ano yung nangyari dito? Bakit pati yung TV namin, nagkakalas-kalas na, nakababa na dito? Anong nangyari?
Si Jay kasi yung... Bakit, Nay? Anong ginawa ni Kuya? Huwag niyo sabihin bumalik na naman. Buwisit naman, no? Oh, nakauwi na pala kayo. Kuya, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Bumalik ka na naman ba sa pagsusugal mo? Nahihiya kasi ako sa inyong mag-asawa eh. Nagiging pabigat na kami ni nanay dito kaya naisip kong ibenta yung mga sofa nyo para makatulong sa inyo. Ano ibig mo sabihin, Kuya Jay? Na matutulungan mo kami sa pagbenta ng mga gamit namin dito na hindi ka man lang nagpapaalam sa amin? Ano? Sumagot ka! Ginawa lang naman niya yun para makatulong sa inyong mag-asawa. Isa pa ho kayo na eh. Lagi nyo na lang kasi kinukusinti ang kalokohan na magaling yung panganay. Gemma, tama na muna yan. Huwag mo nga akong pipigil-pigilan dito, Edward ha. Nagsasalita pa ako dito. Pakalmahin muna natin yung mga sarili natin. Kalma. Nakakapagsalita ka ng ganyan kasi pamilya mo sila. Hindi natin maaayos to kung idadaan natin sa init ng ulo. Oo, mainit talaga yung ulo ko ngayon. Lagi mo kasi sila pinagtatanggol kahit maling-mali naman yung mga pinaggagawa nila. Kaya naman may mihasa eh. Sinabi ko ng tama na yan eh. Hindi ka ba titigil? Ha? Anong gusto mo? Magkagulo tayo dito? Edward, pasensya ka na. Papalitan ko rin yung mga sofa. Malakas yung pakiramdam ko. Mananalo na rin ako. Malaki to. Promise, makakabawi na rin ako sa'yo. Paano kapag natalo ka, Kuya? Anong gamit naman namin ang susunod mong ibebenta? Mabuti na lang nakauwi na agad kami. Kung hindi, baka hindi lang maubos yung mga gamit namin dito. Baka naibenta mo pa yung anak ko. Tanggap ko na mali yung ginawa ko pero sumusobra ka na sa sinasabi mong yan ha. Kung gano'n dapat hindi mo ginawa to. Hindi porket lagi ko kayong pinagbibigyan dahil pamilya ko kayo, hindi na nauubos ang pasensya ko. Kung gusto niyong tumagal ang pagtira niyo sa bahay ko, umayos kayo. Ito lang yata ang unang pagkakataon na napagsalitaan ko sina Nanay at Kuya Jay. Mabigat sa loob ko ang mga sinabi ko pero hindi na rin talaga ako makapagtimpi noong mga oras na yon. Kailangan ko na ring aminin sa sarili ko na napapasobra na sila at nagkakaroon na ito ng hindi magandang epekto sa asawa at anak ko. Ayokong gumawa ng makakasakit at ikakalungkot ng nanay at kuya ko. Pero nagising na ako sa katotohanan. Hindi ko gusto ang naging desisyon ko, pero ito lang talaga ang nakikita kong paraan para maayos na ang lahat ng mga problema. Kailangan gumawa na ako ng paraan dahil kung hindi, baka lalo lang na mawasak ang pamilyang mahal na mahal ko. Pwede ba kitang makausap sandali? Edward, dun nga pala sa nangyari. Hindi, Kuya, huwag naman na nating pag-usapan yan. Ibang bagay yung sasabihin ko sa'yo. Tungkol ba saan yan? Nakausap ko nga pala si Mark kahapon. Bakit kayo nagkita ng anak ko? Anong pinag-usapan nyo? Kuya Jay, sana mabibigla o magagalit sa sasabihin ko sa'yo ha. May ginawa bang mali yung anak ko? Anong nangyari sa kanya? Wala naman, Kuya. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Nagkita kami ni Mark para pag-usapan kung paano namin kayo maaasikaso ni nanay. Ha? Teka, paalisin nyo na kami ni nanay dito? Anong mangyayari sa amin? Di ba sabi ko naman sa'yo babawi rin ako sa inyo? Edward, alam mong wala akong pera. Kuya, alam ko yan. At hindi ko naman magagawa sa inyo yan. Kaya nga kami nag-usap ni Mark para maayos ang lahat. Ano namang kinalaman ng anak ko dito? Sige Kuya, papaliwanag ko. Nakapag-desisyon na kasi kami ni Gemma na kami na ang bahala kay nanay dito sa bahay. Paano naman ako? Yan nga yung dahilan kung bakit ako nakipagkita kay Mark. Alaman ko kasi na may trabaho na rin pala siya. Ibig sabihin, meron taong pwedeng sumuporta sa'yo. Sinabi rin niya sa akin na umiwalay na rin siya sa nanay niya para matuto siyang mabuhay sa sarili niyang mga paa. Meron daw siyang inuupahang bahay ngayon. Bakit mo sa akin sinasabi to, Edward? Ang napag-usapan kasi namin ni Mark, kung pupwede sana, sumama ka na sa kanya. Ang ibig mong sabihin,
titira ako dun sa inuupahan niya? Oo kuya, yun nga sana yung gusto kong mangyari. Sana pumayag ka na para maayos na natin yung mga problema natin dito sa bahay. Edward, ayoko! Bata pa yung anak ko. Ngayon pa lang nagtatrabaho yun. Ayoko maging pabigat sa kanya. Alam ko yun kuya, pero ito na talaga yung naiisip kong solusyon para makaiwas na tayo sa gulo eh. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag dyan. Ano na lang sasabihin ng nanay niya kapag nalaman niya yan? Ako na naman ang may kasalanan? Ha? Hindi pa nga ako nakakabawi sa kanila eh. Huwag mo nang dagdagan yung atraso ko sa pamilya ko. Pasensya ka na kuya, pero wala akong pagpipilian eh. Ano walang pagpipilian? Ha? Pwede naman kaming magkasama ni nanay dito sa bahay niyo, di ba? Konting gulo lang naman yung nangyari dito eh. Bakit si nanay kaya niyong saluhin? Tapos ako, gusto niyong palayasin? Kuya, hindi naman sa ganun. Hindi Edward eh. Pinapagaan mo lang yung bigat na sinasabi mo para hindi ko maramdaman na ayaw mo na sa akin dito. Sige kuya, didiretsohin na kita. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng nangyari, gugustuhin pa ng asawa ko na manatili ka pa dito? Nakikinig ka kasi sa asawa mo eh. Baka nakakalimutan mo Edward, ha? Ako ang nagtrabaho para sa atin. Ako ang nagpakahirap noon para meron tayong makain. Ha? Nakapag-aral at nakapagtapos ka ng dahil sa akin. Pagkatapos, ito lang ang gaganti mo sa akin. Kuya, hindi ko nakakalimutan lahat ng yan. Hanggang ngayon, tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa lahat ng mga paghihirap mo para mabuhay pamilya natin. Kaya ako nga ginagawa lahat para hindi kita mapabayaan eh. Anong ginagawa mong lahat? Pinamimigay mo na nga ako eh. Pabigat na nga tingin mo sa akin. Kaya tinatapon mo na lang ang kuya mo. Hindi totoo yan, kuya. Kami na nga lang ni nanay yung natitirang tao na umiintindi sa'yo eh. Kung kaya lang kitang alalahayan buong buhay ko, gagawin ko. Ang sa akin lang, ayusin mo naman yung buhay mo. Pinipilit ko naman ayusin eh. Pero hindi ko magagawa to kung wala ang suporta niyo. Kayo yung pamilya ko eh. Oo kuya, alam ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo, may sarili na rin akong pamilya. Ang asawa at anak ko na ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Sa totoo lang, hindi na sa inyo yung obligasyon ko eh. Hanggang dito na lang talaga ang pwede kong gawin para sa'yo. Kaya ibinibigay na kita sa anak mo. Siya yung mas dapat na sumuporta sa'yo. Hindi naging madali para sa akin ang naging desisyon. Pero wala na ako magagawa. Kung hindi ko pa gagawin ito, baka mas marami pang problema ang lumabas at dumating na sa punto na hindi ko na maaayos ito. Kaya kahit masakit, ginawa ko na ang tingin kong pinakatama para sa sitwasyon. Sa ngayon ay kinukumusta ko si Kuya Jay kapag nagkikita kami ng anak niya. Ayaw pa rin kasi ako makausap ng kuya ko at naiintindihan ko naman dahil alam kong masama pa rin ang loob niya sa akin. Nagalit din sa akin ang nanay ko pero kahit papaano ay mas nauunawaan niya ang naging desisyon ko. Umaasa na lang ako na sana sa pagdaan ng panahon ay maintindihan din ni Kuya Jay kung bakit ko nagawa ito sa kanya at maayos na sana ulit ang samahan ng pamilya namin. Maraming salamat sa pagkakataon, Dear IFM, na maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang muna at magtagal pa sana ang inyong programa. Nagmamahal, Edward. Idol, may kwento ka bang nakakakilig?
O di kaya naman may kurot sa puso. Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon. Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.